2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? We are seriously considering ma'am. Ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Naikasa itong Rally for Peace, bunga noong opinyon ng ating Pangulo, ng President Ferdinand Marcos Jr. Nung sinabi niya na, to paraphrase what he said, this will not benefit even a single Filipino. Ano pong ginawa nila? Hindi. Kinakailangang masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit ano nga yun siya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang komite. Ayon sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo, ang isinagawa daw nila na rally ay para sa kapayapaan at walang halong politika. Kung walang halong politika, ang tanong, ano ito? Saan ka naman nakakita ng ganun? Ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. O di po ba si Marcolita yan na isang politiko na sabi nila wala daw halong politiko. Pero duda tuloy. Di po ba una, noong panahon ako maka-BBM at makasara. Pero sila ang kasalukuyang nakaupo. At nang sila'y nakaupo, di ba grabe na ang bangayan nitong magkatandim at naluklok sa posisyon. Sa panahon na mainit ang panawagan ng mga Duterte sa pagbaba sa pwesto ni PBBM at tinatawag pa itong bangag, grabe ito. Ang tanong, meron bang aksyon din para sa kapayapaan ang Iglesia ni Manalo? Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Yun, grabe yun, di po ba? At di na tayo magtaka. Bakit may rally? Dahil, una, naalala nyo ba na noong nakaupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Pangulo ng Iglesia ni Cristo, ang kanilang executive minister ay pinili mismo para magiging government post of special envoy for overseas Filipino workers. Di po ba? At ayon kay spokesperson noon, Attorney Harry Roque, na bakit si Mr. Eduardo Manalo ang pinipili ng presidente dahil Mr. Eduardo Manalo daw was appointed because he has networks in the different countries. The Iglesia ni Cristo have 6 million congregations and have been working with overseas Filipino workers. Kaya ang tanong, itong rallying ito, hindi ba ito bunga sa utang na loob? Tatalakayin natin ito mga kapatid. Samahan niyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan.
Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Okay, kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? At welcome po sa lahat nating mga nagsubaybay. Welcome sa mga Katoliko man at hindi. Ito, may nakita akong tanong kay Aldrian. Tanong po, naninira po ba kayo sa ICNC? Hindi. Kami ang nagsagot sa mga matagal ng paninira sa mga ministro ni Felix Manalo. Kami ang nagsagot sa mga chap-chap na aklat na ginagamit sa mga ministro ni Felix Manalo. Nagtanong lang, di po ba, sabi ng ministro ninyo, walang halong politika, di po ba? Pero, pakinggan natin ang reaksyon ni Attorney Claire Castro, kaugnay at diyan mga kapatid. At welcome sa lahat na sumusubaybay sa atin. Nagdeklara na si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya pagka-presidente sa taong 2028. So, yun, may deklarasyon siya, no? So, si Noy, sabi niya, impeach Sara Duterte. Marilo Istakyo, good afternoon, Bro Windel. Si, nabasa na natin kay Aldrin. Si James Dagot. Si Berna. First labanan ng INC. Walang halong pamumulitay ka. Negosyo niyan, hindi religion. Si Alan Bitter. God bless. Mga kauwa Catholic. Si Noy Mercado. Malibay, Pasay City. Si Cheryl Laigo. Watching from Hong Kong. Si Junama Lencion, walang tao na hindi gusto ang peace. Natural. Dapat sana nanalangin at nagdasal kay Lord tayo at hingi ng kapayapaan para sa buong mundo. Number sabali, acknowledge din natin ang ibang mga pumasok, lalo na sa punto por punto. Okay. So, sa pananampalataya at katwiran. So, welcome po sa lahat. Ito ang ating tatalakayin at pakinggan din natin ang reaksyon ni Atty. Claire Castro kaugnay dito mga kapatid, no? Nagdeklara nung nagbisita si di ba, mainit ang labanan. May banta sa buhay. At dahil sa banta ng buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, the First Lady, at sa House Speaker, naglabas ng opisyal na pahayag si PBBM. Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Sa darating na Huwebes, target i-transmit ng House Secretary General sa opisina ng House Speaker ang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So ano mangyari kay Pangulong Bongbong Marcos kung sakaling uupo sa pagkapresidente at manalo etong si Vice President Sara Duterte? Nilinaw niya sa pagbisita niya sa labas ng ating bansa. Sabi niya, idineklara na niya, seriously, considering daw
tatakbo siya. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? We are seriously considering, ma'am. Yes! Ikaw lang ang Yes, I really believe that our country will be great, and I really believe We will be with you! Hey! Please! mahirap siya ipaintindi sa ating mga kababayan, and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala ko, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, maggagawa ng ating bayan. Yes, ma'am, isa din yan sa kailangan bantayan ng mga kandidato. Ang Ubin pagkatapos magbanta ni VP Sara So, ang tanong sa dito, kanyang pahayag. mga kapatid, kung sakaling makaupo bilang presidente at siya ang malagay sa pwesto, ano kaya din ang mangyari, ano? Kay Pastor Apollo Kibuloy na napaka matalik na kaibigan sa mga Duterte dahil ang epicenter ni Kibuloy ay nasa Davao City. Oh. At maliban dyan mga kapatid, grabe talaga ang away na sa politika. Oh. Ang awayan ng Marcos versus Duterte. Ito sila ay magkatandim na nakaupo talaga sa posisyon, ngunit ito ang resulta. Bangayan doon, bangayan diyan, grabe. At pagbabanta na sa buhay. At dahil diyan, sinabi mismo ni PBBM na di daw umano niya palalagbasin ang ganyang ore na pinangalanan pa niyang, tinawag niyang kriminal. Pero matapos niya sinabi iyon na di niya pwedeng palalagbasin at sabi niya na papalagan daw niya, tilang lumambot ang puso ni PBBM. At tandaan natin ang sulat sa Marcos Kapitulo 3:24. Kung ang isang kaharian ay magkabahagi laban sa kanyang sarili, hindi ito mananatili. Totoo talaga. At grabe ang pagbahagi-bahagi sa ating bansa. Lubog na sa kahirapan ang karamihan, daming mga walang trabaho, plus ang tulong sa edukasyon, yon, ilan na lang ang matanggap kumpara noon. Di ba? Grabe. So, sabi ng iglesia, ang kanilang rally daw ay nakaugat sa pahayag mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw nila ng impeachment complaint dahil ang walang mabenepisyo nito. Pero nakita nyo sino yung nagpahayag doon sa stage sa harap ng mga almost 2 million na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at may mga lumahok pa na hindi mga miyembro nila. Diba? Oo. So, pakinggan natin si Attorney Claire Castro sa kanyang komento kaugnay nitong walang halo daw na politika. Pakinggan natin mga ka-clear, ha? At ating i-evaluate ano sinasabi niya dito. Okay. Specifically our officials in government
rally. So what does the INC rally hope to achieve? Okay, So, ang pinag-usapin natin, ano ba talaga yung inyong gustong ma-achieve para sa peace rally na to? Ano sagot ni Congressman Marcoleta? I think it hopes to achieve it hopes that the message get across the whole nation. More specifically, our officials in government, that the direction that must be taken is towards the path of peace, because we cannot, I think, develop and prosper as a nation if what is happening today is more of a quarrel between the two highest positions of government, including, of course, the leadership of the House of Representatives. And will So, ibig sabihin, mga Okay, sasagutin muna natin ito. Ngayon lang siguro ipaalam ko ito. Sabi ni Alan Bitter, I know medyo wala kayong gusto sa mga Duterte Buswindel, pero as the Davaoenero, napaka galing at na may mga mabubuting puso po ang mga Duterte. Una, ipaalam ko lang sa inyo, noong di pa nagdeklara si Tatay Digong Nenyo na tatakbo sa pagka-presidente, di po ba, umiikot siya dahil may promosyon siya sa pagbabago sa ating saligang batas. Di ba? Umiikot siya. Di pa siya nagdeklara. Nakapunta siya dito sa Osamis. At isa ako sa tinawagan ng nag-organize na abogado dito, di ko na lang pangalanan, kasama ang grupo ng mga NBI na kung sana makapunta ako para sa preparation sa pagdating ni Mayor Duterte noon, ang kanilang sabi. Kaya nagtagpo kami sa office mismo ng naturang abogadong kaibigan ko. At doon, unang pagkakataon, nakilala ko yung mga advance party na mga NBI yon. At kahit bago lang kaming kakilala, parang matagal na, grabe ang PR nila. Parang matagal na kaming kakilala. Kaya yon ang plano. Pagdating saan? So, kabahagi ako doon. At ako, si Dr. Ditsing, of course, si Dr. Ayop, dahil ninong niya si Mayor Duterte, maka Duterte talaga. Pero sa totoo lang, nagbago ang panindigan ko at sa aming mga kasama nang nagkita na kami at isa ako sa nag-interview ni Tatay Digong. Bakit? Grabe ang pagmumura niya sa simbahan. Unang pagkakataon ko na nakita ko siya at na-interview ko siya. Grabe ang pagmumura at naramdaman ko ang galit niya sa simbahan. Kaya nakipagtagpo talaga ako sa mga kasama. Kaugnay diyan. No. So, may karapatan naman tayong pipili, di po ba? No. May karapatan tayong magpili bawat isa sa atin. Pero dapat gagamitin natin ang solemn obligation natin sa pagpili kung sino ang pwedeng uupo sa banal na posisyon. Okay. Ituloy natin si Attorney Claire Castro. Maa-attain lang yung peace kung hindi nagko-quarrel yung dalawang mataas na opisyal. Maliwanag yun, no? Okay? So, maliwanag yun, no? Ibig sabihin ba, ito lang kasi di ba no to impeachment. Okay? So, ibig ba sabihin ito mga ka-clear na pagka pinursu yung impeachment, di ba? Magtutuloy-tuloy yung pag-aaway ng dalawang leaders and at the same time walang peace na mangyayari sa bansa.
Diba? So, ang ibig din ba sabihin nito, mga ka-clear, na lahat ng impeachment na mangyayari sa bansa, even in the future, ibig sabihin nun gulo. Diba? Kung i-generalize natin, lahat na maaaring maging impeachment proceedings ay gulo. So, dapat hindi ito susugan. Lahat ng impeachment, diba? Dapat walang impeachment. Pero bakit kaya ito nakatalaga at nakaprovide sa konstitusyon natin? Diba? Ibig sabihin, lahat pala ng impeachment, walang negatibo pala ang dulot nito. O, nasa saligang batas, di pa nagsimula, no? Ang impeachment complaints. Yung rally ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo sa iba't ibang bahagi, pati na sa Davao, Cagayan, no? Ito ba'y rally para sa kapayapaan o pagsuporta kay BP Sara Duterte? Ito ba'y, tanong lang, kabayaran sa utang na loob noong na-appoint si Mr. Eduardo Manalo bilang envoy sa mga OFW. No? So kung malala natin mga kapatid, si Vice President Sara Duterte ay nakaharap ngayon ng mga impeachment complaints sa ilalim nasa Kongreso na isinampa ng koalisyon at mayroon pang reliyosong grupo na nagsampa at yung mga pribadong individual at yung ibang grupo meron pang napabalita na may isasampa daw umano. Ito'y kaugnay sa issue sa confidential funds. Kasama na yung aligasyon sa umanong paggamit sa pundo sa Department of Education noong siya ay kalihim pa nito. At kasali na yung aligasyon na umano'y panunuhol sa mga mataas na opisyal sa naturang departamento. No? At yung pag-iwas sa pagsagot. So, kung maalala ninyo, ang presidente nauna na siyang nagpahayag na tutol siya sa impeachment ni BP Sara Duterte dahil ayon sa kanya, hindi daw uusad ang mga Pilipino. So, ngayon, may mga ilang impeachment complaints na ang nasa lower house at meron pa daw ilang mga kongresista na magsampa ng kanilang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Alam niyo kung ano ang survey sa Social Weather Station? Sa inilabas na survey ng Social Weather Station, 41% ng mga Pilipino daw ang sumusuporta sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Samantalang 35% ang hindi sang-ayon. At 19% ang hindi pa makadesisyon daw. So, ituloy natin si Attorney Castro. Paano na yun? Paano mo matatanggal yung mga tiwali ng mga opisyal? Kung ang iisipin lang natin na pag may impeachment, hindi siya magbibigay ng peace sa bansa. Diba? O particular lang itong pinag-uusapan natin na no impeachment to VP Sara lang. This particular moment. Diba? Hello, ka-Burnok, Factbuster, PH, no? Naalala ko tuloy, muli ko palang i-shout out dito ka-Burnok, no? Yung nagsubaybay nating pare. Hello. So, saan
Dali. Okay. Si Father Henry Pinida. Si Father Henry Pinida, sabi ni Kaburnok, siya po ang palaging nagsubaybay ng St. Joseph the Worker, Quasay Paris, Mina, Sipalay City, Negros Occidental. Siya ang spiritual director ng CFD Diocese of Kabangkalan. Hello, Father. Hello, Kaburnok. Okay, tuloy natin. Kasi, kung yan ang iisipin natin mga clear, i-generalize nga natin, katulad natin, paano yung mga impeachable officers? Dapat hindi na mag-create or mag-file ng complaint for impeachment? Complaint pa yan, no? Una, kailangan pa yung timbangin ng legal department sa House of Representatives kung may kabigatan ba ang reklamo. Meron bang ikakatakot sa ganyan? Tuloy natin. So there's no other way to remove them kahit tiwali sila. Diba? Wala, binabasa ko lang naman yung katwiran ni ni Kong Marcoleta. Sinasabi mali siya. Binabasa ko lang yung kanyang mga sinasabi. Okay? At ina-analyze natin. That path of peace include not pursuing an impeachment? That might be Ayan, So, to pursue a path of peace, ibig sabihin nun is not to pursue the impeachment. So, yun nga mga kakli, lumalabas dito na dapat never na mag-i-impeach ang Pilipinas. Ever. Wag na, ever. Diba? Kasi walang idudulot itong katahimikan sa bansa. Diba? So, dapat wala nang impeach. Paano kaya yun? Dapat matanggal. Oo na, ang rally ng ANC ay pagpapakita din ng puwersa dahil nanganganib ang mga politiko na tatakbo sa midterm election na di, lalo na pag sumusuporta sila sa impeachment complaint na ayaw ng ANC. Ayaw din sa grupo ni Pastor Apollo Kibuloy, no? So ilang milyon sila si Pastor Apollo Kibuloy, ilang milyon din ang ANC. Naalala ko tuloy yung kay board member Morpheus Agot. Si board member Morpheus Agot, kasama ko, siya ang production director ko noon, pero tumakbo siya pagka board member. Natanggap niya ang balita sa pinsan niya na may order daw nakarating doon sa Dipolog City. Imagine, Misamis Occidental, 2nd District lang, si board member Morpheus Agot. Hello, board member Morpheus Agot, no? 2nd District, pero nakarating sa Dipolog City. Kaya nga, nang nalaman ni board member, dahil siya ang aking production director noon sa radio station, pumasok siya habang nag-program ako at pinaalam niya, alam mo ba, live yun. Alam mo ba, Brad Windel, may nakarating pati na dun sa Dipolog City na galing daw kay Eranio Manalo pa noon na wag daw akong ibuboto sa iglesia. Kaya sabi ni board member Morpheus Agot, di ko yan makalimutan, sabi ni board member Morpheus Agot, mga iglesia ni Cristo, ako ay nanawagan sa inyo, wag ninyo akong iboto dahil di kayo kumikilala na si Kristo ay Diyos. Baka mamalasin lang ako sa inyo. Yun talagang sinabi ni board member Morpheus Agot. So ngayon, eleksyon na. Resulta, number 1 sa eleksyon si board member Morpheus Agot. Kaya nang number 1 siya, habang nag-counting na naman kami. Nag-counting na naman kami. Anong nangyari? Nasabi ni
Board Member Morpheus Agot, o tingnan nyo, nanawagan tayo na wag nyo akong iboto. So, anong nangyari ngayon? Dumating pa, nakarating pa sa Dipulog yung panawagan, wag ako iboto. O, nang number 1 ako. O, yun, nang aasar tuloy. Tuloy natin si Attorney Acler. Sa Constitution yung salitang impeach. Which is impossible naman. Kasi that's a remedy eh. Diba? That's a legal remedy. Things that came into mind why this rally was developed in the first place. Ayun, okay. Ulitin natin it will na still be- opinion to ni ano. And will that path of peace include not pursuing an impeachment? That might be one of those things that came into mind why this rally was developed in the first place, because Oh, wait ah. May admission siya. Pumasok talaga ito. Diba? This is one of the reasons lumalabas kung bakit nabuo itong rally. Diba? Is not to pursue, diba? Ang path of peace, ang one of the pagpunta ba sa path of peace, wag i-impeach si VP Sara? It might be. Sabi niya. Okay? Kasi, ito talaga ang isa sa mga naisip, kaya na-create itong rally. Kaya nakapag-isip ng pag-rally. Yun ang sabi sa spokesperson nila, si Mr. Edwin Sabala, na ang rallying ito ay nabuo sa pamamagitan ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang sampahan ng impeachment complaint dahil wala umanong mabuting ikadudulot yan sa mga Pilipino. Pero ang tanong, kung doon sila kumukuha ng lakas sa rally nila, di po ba may naunang pahayag? Ang pinagtataka lang natin, matapos ilabas yung naunang pahayag na di daw palalagbasin ni PBBM yung tinawag niyang kriminal, yung pagbabanta sa buhay. Di ba? At sabi niya papalagan. Itilang lumambot si BBM, di po ba? No. Pero kahit hindi ako nagsuporta kay BBM, mga kapatid, sa totoo lang, kahit grabe ang tirada na ni Tatay Digong at kahit sa mga supporters ni Kibuloy na tinatawag na ngagba, nagtaka lang ako. Kailan nila alam na ngagba yung aligasyon nila kay PBBM? Kung matagal na nilang alam yan, di ba sila din ang sumusuporta? Di ba kayo nahiya na yung inaakusahan niyo na ngagba, pagkatapos kayo din ang nagpaupo? Okay, tuloy natin. Konti ulit natin the leadership of the House of Representatives. And will that path of peace include not pursuing an impeachment? That might be one of those things that came into mind why this rally was developed in the first place, because it will still be within the context of achieving peace. You cannot, of course, achieve peace if there is a move, for example, to remove the vice president. This is a very crucial matter in the life of a nation. So I think this is one of the things that was factored in the decision to conduct a huge rally such as this. And Okay. Ang nasa isip talaga nila, binabasa ko lang yung sasabi niya, nasa na? Lumalabas dito mga clear, binabasa ko lang yung salita niya, parang Jigs Racing Tips Analysis. Nung nagsalita si Marcoleta, daming nag-uwian na INC. Di nila nagustuhan dahil yun nga, from peace rally, naging political rally. Totoo ba na may mga nag-uwian? Abay, delikado sila niyan. Magiging disobedience na sila kung nag-uwian sila. May mga hindi din miyembro ng INC ang nag-attend daw. Pero may nakita ako na hindi miyembro ng INC pero nakasuot ng yung peace rally. Baka pinagbigyan din sila. Kaya nga sabi ko nga, baka yung mga miyembro ng INC, yung ibang miyembro ng INC, syempre di naman nila alam yung sabihin ng ibang mga aakyat sa stage. Hindi ba? Malamang, diba? Kasi syempre sila, for peace lang talaga sila.
diba, supporting the pronouncement of PBBM. Pero yung mga ibang salita, let's face it, real talk, iba eh. Ha? Teodoro Rempilio, walang masama sa peace rally, kaya lang dapat papanagutin ang may kasalanan na naayon sa batas. Yes, I agree. So, dito mga clear, very clear tayo. Sinabi ni Congressman Marcoleta na yung hindi pag-impeach ni VP Sara ay isa sa mga dahilan nag-factored in para magawa itong rally. Diba? So, parang eventually, yun talaga yung lumalabas na nais nila dahil sabi niya, paano magkakaroon ng peace kung i-impeach mo ang Vice President? Kaya nga, ibig sabihin, paano magkakaroon ng peace kung impeach mo ang Vice President? So lumalabas, kahit na impeachable officer ang Vice President, never tayo dapat mag-impeach ng Vice President even if may reason for that. Even if there's a ground for that because hindi na siya magkaka-create ng peace. Tingnan na yun. Di po ba sa panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada na sa ilalim siya sa impeachment din, di po ba? Pero tingnan nyo ang sistema sa ating bansa, political system. Ilang mga napatunayang may kasalanan pagkatapos binigyan ng presidential pardon para makalabas. Di ba? So, diyan makita natin ang sistema mismo sa politika sa ating bansa. Tuloy natin. Yun yung basa ko sa sinasabi niya. Okay, good evening, Atty. Ginamit lang talaga na Maka Duterte ang INC. Di naman siguro papayag ang INC. To Master Pogi, peace, attorney, not peace. Oh, not peace. They want a piece of the government as it has always been. Lalim, Master Pogi. Okay, tuloy lang tayo dito. Tuloy. Assuming that Congress will proceed to impeach Vice President Sara despite calls of President Bongbong Marcos not to impeach and despite the INC rally for peace, will the INC block vote manifest during the May 2025 election? But before you answer that question, Congressman Dante, we'll have a short break. At the forefront, we'll be right back. Block vote manifest during the May 2025 election. They wouldn't know. It might. Of course, the INC will decide on what will happen next. So, makaka-clear, ito pa sabi nila, yung ibang nag-aanalisa, yung pagdagsa, okay, yung rally nito, ng mga miyembro ng INC, showing of force ba to? Okay, showing of force ba to? Kasi tanong niya, makaka-apekto ba to? Sa mga kandidato kung magpo-proceed sila with the impeachment? Yung mga lawmakers, yung mga kandidato? We do not know. It might be. Kasi sabi niya dito, okay, tuloy tayo So talagang it depends on the leadership or how does it work internally with the INC? Kasi ang alam ng INC, as you have already indicated, even the president said that, this impeachment thing will not do any good to anyone, poor Filipino. And sabi niya, it will only dissuade you from tackling the several problems that our country faces. Pero, ayun nga, sabi pa niya, if I can recall right, sabi niya, it's a tempest in a teapot. We need to say, it's so small thing that she's being bloated into, proportion. So if the House of Representatives will continue to do this, then people might say why there is no congruence now between what the president would like to see and the actions being taken by the House of Representatives. So not only the INC would perceive that, I think the entire population will see that there is no good working relations between the executive and the legislative, which is something that should not happen in this country. Okay, may hello Alan Bitter, no? Napakaganda ang puso at kalooban ni Tatay Diggs. Pilyo lang siya sa mga masasama. Alam mo, bilang Katoliko, kahit may mga paring sumusuporta sa at gusto yung patayan ni Tatay Digong Neneo, naniniwala tayo no matter how bad a person is, there is always a goodness. O na, dito sa
dito sa Osamis, may, alam nyo naman, napaulat yon. Pero, hindi nyo alam, ang daming nadamay. Sa panahon ni Espinedo, ang daming nadamay. May kaso pa si Espinedo. May hustisya ba? Yung panahon ni Espinedo, di po ba, sa interview, may banta si Espinedo sa fiscal at sa judge. Dahil grabe ang operasyon nila noon. May nawalang fiscal, may nawalang judge, yung kaibigan natin. Hanggang ngayon, walang hustisya. Dapat na Alan Bitter, tama. Alam mo sa Osamis, yon. So, tuloy natin si attorney. And in your experience, So, di ba, lumalabas kasi binanggit niya kanina dito na unity voting sila. Ba? Teka lang, dito na ba yun? Wait lang ha. Tuloy natin. May binanggit siya. does INC really do block voting? Yan, They yan. tend to vote as a group. It's not called block voting. It's a unity vote kasi unity is an essential character of the church. In everything. Essential character of the church. At isa sa mga nabasa ko sa kanilang Pasugo Magazine dyan ay para daw pipiliin ng kanilang simbahan yung mga magagaling at hindi immoral na mga politiko. Di ba ba sumusuporta sila kay Joseph Estrada noon? Di ba ba? Okay, tuloy natin. We do, not only voting, but in any action or any undertaking that the church will have, unity is always the factor. So even in voting, where we judge how people should be selected, the ANC would advocate for a unified voting. So, yun yung mga kakli, di ba? Is it not the fact, di ba, na yung pagrarally ng INC, according to Congressman Marcolina, ang isa sa mga factor for this is no to impeachment. Okay? No to impeachment. According to him, base lang dito. So, if ever, di ba, na hindi susunod ito do sa request din nila for peace, na ang isa dito ay huwag i-impeach si VP Sara, makaka-apekto to kasi unified voting sila. At yun yata ang medyo nagpapaantala ngayon sa mga mambabatas. Diba? Lalo na Okay, sabi dito ni Aom, collateral damage lang daw. Okay. Ang dali niyong sabihin yan. Si BPV Kuluyal, di ba si Espinedo o si Duterte, mga Catholic member, si Tatay Digong niyo, Katoliko daw, pero magtatag daw siya ng iglesia ni Duterte. At hindi lang, grabe, di ba ba, tinawag niyang estupido ang Diyos? Etong si Espinedo, kaanib yan siya sa iglesia ni Ellen Goldwhite. Hindi sa iglesia ni Manalo, iglesia ni Ellen Goldwhite. Tuloy natin. nag-show of force ang INC. Diba? Para bang, kapag hindi nyo sinunod, diba? Itong nire-request namin for peace, at kayo ay hindi tumalima, diba? Sa panukala ng Pangulo na no to impeachment of VP Sara, malamang maka-apekto to sa boto. Sigurado, apektado talaga. At may mga kumakandidato, baka matatakot talaga sila para sa midterm election na di makuha nila ang suporta. Si Kibuloy nga, ginawa niyang katabi si Marcolita sa kaniyang poster na napakalaki. No? Para ito nagiging kapital na makuha din Kibuloy yung suporta sa siktang inaniban ni Marcolita. Tuloy natin. Diba? Pwedeng ganun yung ipinapakita, mga ka-clear.
Ha? Kasi, unified voting sila. Peace wants INC, but Filipinos want impeach Sara. Bernihildo, amigo. Yun yung lumalabas sa survey, mga ka-clear. Okay? 41% ba, right? 41%, which is, kumbaga, kung ikukumpara mo sa no to impeachment, undecided, mas lamang, no? Yung kagustuhan ng tao na ma-impeach si VP Sara. Ayun lang yun sa survey, di ba? Okay? Now, tuloy natin ha, kasi pakikinggan pa natin yung speech niya dun sa mga ka-clear eh. Yung sinabing nag-aalisan daw ang ilang mga iglesia ng nagpahayag si Marcolita. Iwan ko kung totoo ba may nag-comment. Okay. Ito. Ito na ang pahayag ni Marcolita. Sabi ng ANC, walang halong politika. Pero pakinggan niyo itong pahayag ni Marcolita. Di ba si Marcolita politiko, miyembro ng ANC? Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyales ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubhapan ng katiwalian at korupsyon. Clear. Akala ko ba support sila kay PBBM? Pero sa nadidinig ko ngayon, well, syempre karapatan naman niya magsalita, di ba? Karapatan niya naman magsalita, batikusin ang gobyerno. Pero akala ko kasi support sila kay PBBM. Pero dito, pansinin nyo, yung mga salita ni Kong Marcoleta, mukhang halos lahat against sa gobyerno. At never, ito medyo napakinggan ko ng konti yung kanya, hindi ko lang natapos, pero never niya nabatikos yung mga paggasta sa confidential funds. Sige, tuloy natin mga kaklira. Kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. Dali muna. May nabasa akong comment dito kay ka-loyal Kumilon. Anong tawag mo sa amin? Iglesia ni Manalo? No, sabi niya, pare ka, hindi ko madre. Hindi mo alam yung Iglesia ni Cristo. Mababasa yan sa Biblia. Di ba? O isa kang galit sa INC. Hindi naman galit. Sinagot lang yung mali. Una, kung Roman 16:16 ginagamit ninyo kaluyal, nabasa mo ba yung pasugo ninyo, magasin, na nagsabi, Trole Roman 16:16 refers to the first church of Christ. Tatanggapin mo ba yan? Sa debate ni Ramel Parba? Abay, takot sasagot si Ramel Parba niyan. Kayo ba ang tinutukoy na Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16? Hindi niya sinagot yan na direkta. Bakit? Nanganganib. Dahil ano ba ang doktrina ng INC? Roma 16:16. Truly, Roman 16:16, nasa pasugo magasin niya, refers to the first church of Christ. Anong doktrina ninyo? Natalikod ang unang iglesia ni Cristo. Wala naman yan sa Biblia. Nasa pasugo lang ninyo. Natalikod ang unang iglesia ni Cristo. Kung natalikod ang unang iglesia ni Cristo, at yung Roman 16:16 refers to the first church of Christ, at inaangkin ninyo, ibig sabihin kayo ang natalikod. Pero nasa registration kasi ninyo yan, kaloyal, no? Sa Artikulos de Incorporación, Parapol 4, sa pahina, Parapol 4, paragraph 4, na may lagda ni Atanasio Morti, sekretary. Anong sabi? Los fundadores de esta asociación son Felix Manalo. Na ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo 1914 ay si Felix Manalo. Magdebate na kayo, INC versus Katoliko.
Sabihin mo ngayon, naka-live ka. Sige, pasok kayo. Oh, pasok kayo. Pero may challenge ako sa mga ministro ninyo, no? Kung harapan na debate. Una, dahil nakita ko kasi yung si Michael Sandoval na naghahamon ng debate noon ni Eliseo Soriano, ang sabi ni Sandoval na pag matalo daw umano ang INC, gigibain ni Soriano yung mga sambahan. Ito lang challenge natin. Kung ang INC ay haharap ng debate, walang mag-assist. Wala yung tagabigay ng aklat. Di ba? Maganda yan, di ba? Si Aon. Sana masagot mo to, Bro Wendell. Bakit noong una, karamihan ng mga pare Katoliko ay ayaw kay Marcos dahil nagnakaw. Pero kahit ngayon, biglang kumambyo. Meron bang mga pare na sumusuporta sumusuporta kay Marcos? Siguro meron. Meron namang ang karamihan nagsuporta noon ay meron talagang mga tandim ni Sara at BBM, no, na mga pare, no. Meron sila, no. Tandem 'yon, ang tandem na sumusuporta. Pero marami din ang sumusuporta kay galit na galit dahil kay BP Lini. At kami, sumusuporta kami kay BP Lini, no. Okay. Tuloy natin ito mga kapatid dahil nakita natin ang noon pa man ang liderato ni BP Lini. Kaya di kami nagkakamali. Tingnan niyo etong nangyari ngayon. Di po ba kahit si BBM tinatawag sa side nila ni Pastor Kibuloy at lalo na sa ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na ngagba. O di kung ngagba at alam ninyo yan, kayo ang nagpaupo niyan, hindi kayo ang masisi. Okay, tuloy natin. Kilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang inahangad na pagunlad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio, tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan kundi makakahadlang din sa pagre-resolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura. Mababang kalidad ng edukasyon. Hindi ba dapat nga madinig ito? Pinireklamo nyo, sino ba yung naging DepEd Secretary? Di ba dapat nire-resolve din yan? Nagiging DepEd Secretary si Vice President Sara Duterte. Noon, may mga suporta, ano yung tawag? May mga suporta ang sa college na tag 30,000 na matanggap sa mga estudyante na qualified sa suporta. Ngayon, magkaano na lang? Di ba 10,000 na lang? Asan yung 20? Okay, tuloy natin. Mababa talaga. Tandaan yung mga klira, lahat ng babanggit, halos lahat ng babanggit dito ni Congressman Marcoleta, negatibo sa administrasyon. Serbisyong pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at pagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. So ayan na, ulitin natin mga ka-clear. So in other words, sa pronouncement dito, diba, ni Congressman Marcoleta, lumalabas na ang impeachment dapat gawin ng useless. Kasi ang impeachment,
magiging divisive yan ang mga opisyal. 'Di ba? Para lumalabas, wag na mag-impeach even in the future. 'Di ba? Ganun yung dating. So dapat ang impeachment wala na sa konstitusyon kasi panira ng buhay yan. Panira sa ekonomiya yan ng bansa. Ganon yung dating, ha? Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan. At kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Mga clips ito naman. Paano natin maririsolba yung mga taong may mga nakita ng ebidensya ng katiwalian? Anong gagawin sa kanila? Una, di pa nagsimula yung nasa Bisaya pa, pagtimbang-timbang pa sa reklamo. Kung may gibug-aton ba? Kung may kabigatan ba yung reklamo? Dapat ba yung ikatatakot kung wala talaga? Di ba ba? At ang impeachment complaint ay nakabatay yan sa diwa mismo ng demokrasya. Nasa batas natin yan. Okay, tuloy natin. Hahayaan na lang natin maging hayahayang buhay. Basta dapat walang gulo. Dapat wag mo nang pansinin, wag nang batikusin, kasi magulo. Ganun ba yun? Gusto ko na makuha yung sense, no? Wala, parang hindi ko kasi makuha yung gustong paratingin sa atin eh. Kasi syempre, itong rally naman ito, hindi lang sa pangkanila eh. Pati sa atin naman eh, di ba? To convince us also. Okay, na tayo ay to convince us na susugan din natin yung rally for peace ng INC. Okay naman yun, walang problema yun eh. Kaya lang, sa nakikita ko... Sino bang ayaw ng kapayapaan? Di ba ba? Wala namang ayaw para kapayapaan. Pero ang tanong, yung sabi na, walang halong politika. Eh ano yung sabi ni Marcoleta? Di ba may tinitira siya kaugnay sa politika? Nakaka-clear. Lumalabas nga na dapat gawing useless ang impeachment against anybody. Diba? Dapat walang impeachment kasi ito ay panira ng buhay. So, paano na nga tatanggalin? Paano mawawala ang isang opisyal, impeachable officer? Kasi hindi naman lahat impeachable officer, mga kakli, diba? Na ito lang yung pamamaraan to remove them from office. Paano? Hindi na to i-exercise? Sampa na lang criminal case yan. E paano kung gusto mo na matanggal? Because malubha na yung sitwasyon at kailangan siya matanggal. Hindi dapat i-exercise? Di ba? Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lumulubhang katiwalian, korupsyon. Oh, di ba? Katiwalian, korupsyon, yung pa rin against. Sandali muna sabi ni Alan Bitter. Basta kami boss, dili gyud namo madawat ang adik nga presidente. Kinsa bay modawat og adik ka presidente, di ba? Kaya nga sumusuporta kami noon ni Vice President Leni Robredo. Nakita namin na maganda ang takbo sa kaniyang gobyerno. Pero kung sabi mo, Alan Bitter, na di kayo sumusuporta, di ba tandem ito sila, VP Sara? E di, kung sumusuporta kayo ni VP Sara ngayon, bumaboto kayo ni PBBM. At kung sinabi mo na adik na presidente si PBBM, sino ang masisi niyan? Kung totoo, kung totoo yung sabi ni Kibuloy na nagsisingot, grabe yung akusasyon ni Kibuloy. Di pa ba si Kibuloy din at yung sikta niya sumusuporta? O di sinong masisisi kung totoo? Hindi ko sinabing totoo na yung aligasyon ninyo. Di kayo ang nagpaupo. Okay, tuloy natin. Against PBBM to. Itong pronouncement na to, makaka-clear. Diba?
o kasama si VP Sara sa katiwalian. Pero hindi kasi kung sinasama niya si VP Sara sa katiwalian, I'm talking of only of Congressman. So, sabi ni, nabasa ko dito, hindi yan akusasyon, sabi ni Alan Abiter. Dili na akusasyon, boss. Sige. So, ibig sabihin, ibang president sa pinaniniwalaan mo mismo ngayon na sabi mo, hindi yan akusasyon. Okay, tuloy natin sa Attorney Claire. Marcoleta, not INC kasi malamang nga, sabi ko, yung ibang INC, di naman nila alam yung speech ng mga tao dito eh. Diba? So, I will not put the blame on INC kasi wala silang alam dito, hindi nila ito alam. Carl McShort, weird ang reasoning ni BBM dyan dahil ang real reason is to avoid VP Sara to spill the beans about the fraud that elected BBM and Sara. The infamous IP 192.168.0.2. No wonder Commissioner Garcia lied to his teeth during the September 14, 2023 during the Comelec budget hearing. Ito rin ang dahilan kung bakit inupuan ni Aini ang resolusyon ni Coco Pimentel tungkol sa illegal na transmission na ito ng IP 192.168.0.2. You may notice na hindi na nagkaroon ng joint congressional hearing tungkol sa conduct ng, ito nga siguro. Yes, Carl McShort. Oo, pero kung gusto ilabas ni VP Sara, di ilabas niya na. Diba? Ilabas niya na yun. Bakit nagtatagal pa? Inuuna pa yung ngagba-ngagba issue. Kung mas matindi pala tungkol. Ito na. Sabi ko, may issue ngagba-ngagba talaga. Binanggit ni Attorney Claire. Tungkol sa election. Diba? Sa akin lang, diba? Gusto nyo patalsikin? Diba? Gusto nyo patalsikin? Bakit ngagba yung issue nyo? Ha? Diba, kung napakalakas talaga ng issue nila tungkol sa election fraud, ay push mo na para matanggal ka agad. Oo, kung totoo man yan, no? Baka kung ilabas yan, abay, damay-damay na, di po ba? Okay? So, yun mga kapatid, dito lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pero panalangin din natin itong kasalukuyang problema ng ating bansa at kaguluhan, mga kapatid. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ituloy tinatalakay natin dahil nauna nang sinabi ni Mr. Edwin Sobala, ang spokesperson ng ANC, na walang kaugnayan sa politika ito. Ito ay rally na may kaugnayan sa kapayapaan. Pero iba yata ang pinakita dito kay Congressman Marcoleta. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the